majority ang krisis para ipinta sa masa nung wala pang masyadong impormasyon na wala silang kinalaman dito, na inaatake sila. And maybe they genuinely did thought those. But it is all suspicious, lalo na at ilang araw na pero wala pa rin tayong konkretong summary ng mga pangyayaring naganap, nor will they release the details regarding Bato's escape. Hindi nga nila malabas yung CCTV footage. Kaya ang tanong ng masa, is it staged? Is it a distraction para makalaya si Bato? Hindi natin alam. Pero if I'm a betting man, I'd say the odds are ever in their favor na pinatakas nila si Bato. That this is a distraction. Na yung warning shots na yon para lang magpagulo at makaalis yung media sa building. Para makaalis ang NBI sa premises. Para mabilis makatakas si Bato as promised by Alan Peter Cayetano. Pero matapos ang lahat ng ito, lalo na sa naging barilan sa Senado, saludo tayo sa mga totoong journalist na nasa site, hindi yung mga vlogger na katulad ko. Kasi ako puro salita lang, hindi katulad nila na binubuwis ang buhay. Si Zian Ambrosio na kasama ng NBI, mangayak-ngayak siya, pero hindi niya agad sinabi kung nasaan sila kasi nga mare-reveal ang location ng NBI. Hindi siya umalis sa tabi ng NBI kahit na nagpuputukan na ng barel. Kasi nga matapang sila, and we salute these journalists. At dahil sa mga footage na nalabas, nabuking tuloy ang kwento ng majority senators or at least yung narrative na gusto nilang ilagay sa utak ng tao na inaatake sila instead of the other way around. Na sino ba ang unang nagpaputok? Ang sabi nila, ang sabi ng USAA, yung driver daw ng NBI. Pero ayon sa mga footage na nakita natin, ang unang nag-fire ng first round ay ang USAA mismo. Tandaan natin na ang NBI ay law enforcement agency na hiningan ng tulong ng GSIS para masecure yung building over security concerns. Ang USAA, parang gwardiya lang yan ng part ng building ng GSIS where the Senate is renting and located. Kumbaga, NBI trumps over the USAA, or at the very least, ayun dapat ang nangyari.